Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East, lalo na sa naging palitan ng missile strikes sa pagitan ng Israel at Iran, isang bagay ang malinaw na napatunayan, hindi sapat ang lakas militar kung wala kang kakayahang depensahan ang sarili mo laban sa mga papasok na missile. Sa bawat paglipad ng ballistic missiles, cruise missiles, at drones, nakasalalay ang kaligtasan ng buong bansa sa bilis at galing ng kanilang air defense systems. Ngayon, itanong natin, kung mangyari ito sa Pilipinas, handa ba tayo? Sa harap ng tumitinding banta mula sa China, lalo na sa West Philippine Sea, malinaw na hindi na sapat ang simpleng radar o fighter jets. Ang tanong, kailangan na ba ng Pilipinas mag-invest sa anti-ballistic missile air defense system? Kung mapapansin natin ang mga modernong labanan ngayon, hindi na lang ito tungkol sa barko o eroplano. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang sa himpapawid, at kadalasan, sa bilis ng isang missile. Sa kaso ng Israel, kahit na isa sila sa may pinaka-advanced na air defense system sa mundo, patuloy pa rin silang tinatamaan ng mga missile mula sa Iran at mga kaalyado nito. Pero bakit hindi sila tuluyang napipinsala? Dahil meron silang layered air defense system, isang kombinasyon ng iba't ibang missile defense tulad ng Iron Dome, Arrow, at David Sling. Kung iisipin natin, kung ang isang bansang tulad ng Israel ay kailangan ng ganitong sistema, paano pa kaya ang Pilipinas na mas exposed sa regional threats? Ang Pilipinas ay nasa isang napaka-strategic na lokasyon. Malapit tayo sa mga pangunahing shipping lanes, at higit sa lahat, direkta tayong apektado sa tensyon sa West Philippine Sea. Pero ito ang mahalagang punto na madalas hindi napapansin. Hindi totally zero ang depensa ng Pilipinas. Sa katunayan, mayroon na tayong Spider-MR, isang Israeli-made ground-based air defense system na kayang tumira ng aircraft, cruise missiles, at drones. Ito ay isang malaking upgrade kumpara sa dati nating kakayahan. Ibig sabihin, kung ang banta ay galing sa eroplano o low-flying threats, may kakayahan na tayong sumagot. Pero dito nagiging kritikal ang usapan. Sa modernong digmaan, hindi lahat ng missile pare-pareho. May mga ballistic missiles na kayang lumipad sa mataas na altitude, bumagsak sa target sa napakabilis na bilis, at halos imposibleng habulin kung wala kang specialized system. At sa puntong ito, malinaw. Ang Spider-MR ay hindi sapat laban sa ganitong uri ng banta. Kung lalaliman pa natin, hindi lang ito simpleng kakulangan sa equipment. Isipin natin ito, kung may incoming ballistic missile, ilang minuto lang ang pagitan mula launch hanggang impact. Wala kang luxury ng oras para mag-react. At kung wala kang anti-ballistic missile system, ang tanging magagawa mo ay maghintay. Ito ang dahilan kung bakit ang mga bansang may mataas na threat level, tulad ng Israel, Japan, at South Korea, ay hindi umaasa sa iisang layer lang ng depensa. Meron silang short-range defense, medium-range interception, at higit sa lahat, anti-ballistic missile shield. Kung ikukumpara, ang Pilipinas ay nasa early stage pa lang, nagsisimula pa lang tayo sa pamamagitan ng Spider-MR. Maganda ang simula, pero hindi pa kumpleto. Pag-usapan natin isa-isa ang mga realistic na options na pwedeng pagpilian ng Pilipinas. Una, USA Patriot PAC-3. Isa sa pinakasubok at pinakaginagamit na air defense system sa buong mundo. Ang Patriot system, lalo na ang PAC-3 variant, ay kayang mag-intercept ng ballistic missiles, cruise missiles, at aircraft. Ginagamit ito ng maraming bansa kabilang ang US, Japan, at Saudi Arabia. Mga kalamangan, combat-proven sa iba't ibang conflict. Malakas ang integration sa US military systems. May existing alliance ang Pilipinas sa US. Mga kahinaan, napakamahal, mataas ang maintenance at training requirements. Kung kukuha ang Pilipinas nito, siguradong magiging mas malapit pa ang defense cooperation natin sa US. Pangalawa, South Korea MSAM Changwon-2. Ito ang isa sa mga rising stars sa missile defense technology. Ang MSAM o Changwon-2 ay dinevelop ng South Korea para sa kanilang sariling defense laban sa North Korea. Mga kalamangan, mas mura kumpara sa Patriot, modern at highly mobile, compatible sa existing Korean defense equipment ng Pilipinas, tulad ng FA-50. Mga kahinaan, hindi pa ganun ka-combat tested kumpara sa Patriot.
limited pa ang deployment sa ibang bansa. Pero dahil malakas ang defense ties ng Pilipinas sa South Korea, isa ito sa pinaka-realistic na option. Pangatlo, France-Italy Aster 30 SAMP-T. Ito naman ang European solution. Ang SAMP-T system na gumagamit ng Aster 30 missile ay kayang tumira ng aircraft at ballistic missiles. Ginagamit ito ng France at Italy, at na-deploy na rin sa iba't ibang NATO operations. Mga kalamangan, highly capable laban sa iba't ibang threats. NATO standard system, flexible deployment. Mga kahinaan, medyo mahal din. Mas komplikado ang logistics kung walang existing European integration ang AFP. Pero kung gusto ng Pilipinas ng diversified defense partners, magandang option ito. Pang-apat, Israel David Sling. Isa sa pinaka-advanced na missile defense system sa mundo. Ang David Sling ay design para harangin ang medium to long-range missiles, pati na rin ang advanced threats. Mga kalamangan, highly advanced at combat-tested. Proven effectiveness laban sa real missile attacks. Flexible at modular. Mga kahinaan, sensitive technology, hindi madaling i-export. Posibleng may political considerations. Kung makakakuha ang Pilipinas nito, malaking leap ito sa ating defense capability. At panglima, Japan Type 032 SAMKAI. Ang Japan ay isa sa mga pinaka-advanced pagdating sa air defense, lalo na dahil sa banta mula sa North Korea at China. Ang Type 032 SAMKAI ay upgraded version ng kanilang medium-range air defense system. Mga kalamangan, high-tech at reliable. Malakas ang defense cooperation ng Japan at Pilipinas. Posibleng may favorable financing or support. Mga kahinaan, limited pa ang export experience. Maaaring may restrictions sa technology transfer. Pero dahil lumalalim ang partnership ng Japan at Pilipinas, hindi malayong maging option ito sa hinaharap. Sa totoo lang, hindi na tanong kung kailangan ba, kundi kung kailan tayo magsisimula. Narito ang mga dahilan. Isa, lumalakas ang missile capability ng China. Hindi lang simpleng barko ang kaharap natin. Ang China ay may arsenal ng ballistic at hypersonic missiles na kayang umabot sa Pilipinas sa loob ng ilang minuto. Dalawa, hindi sapat ang fighter jets lang. Kahit may FA-50 tayo o future multirole fighters, hindi nila kayang i-intercept lahat ng incoming missiles. Tatlo, proteksyon sa critical infrastructure. Mga base militar, airport, power plants, lahat ito pwedeng maging target. Apat, deterrence effect. Kapag alam ng kalaban na kaya mong depensahan ang sarili mo, mas magdadalawang isip silang umatake. Kung susuriin natin, ang pag-invest sa air defense ay hindi lang tungkol sa pagbili ng missile system. Ito ay tungkol sa national survival, strategic deterrence, regional credibility, at higit sa lahat, ito ay paghahanda sa isang uri ng digmaan na hindi natin inaasahan, pero posibleng mangyari. Sa mga nangyayari ngayon sa mundo, mula sa Middle East hanggang sa Indo-Pacific, isang bagay ang malinaw, ang mga bansang handa, ang siyang may kakayahang mabuhay at lumaban. Ang Pilipinas ay nasa isang critical na yugto. Habang patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea at lumalakas ang military capabilities ng mga kalapit nating bansa, hindi na sapat ang pagiging reactive. Kailangan na nating maging proactive. Ang pag-invest sa anti-ballistic missile air defense system ay hindi luho, ito ay isang pangangailangan. At kung may aral man tayong makukuha sa mga nangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at Iran, ito ay simple lang. Sa modernong digmaan, hindi sapat ang lakas. Kailangan mong kayang harangin ang panganib bago pa ito tumama.